Ano pong masasabi ninyo itong 20,000 teachers na balak i-hire ng DepEd? Well, nabanggit na rin naman po yan, initially ng BBM, no? They mentioned 16,000 new teaching positions, no, na i-hire ngayong 2025 fiscal year. And of course, no, during our dialogue last week lang rin, June 12, no, DepEd officials told us that the total would be some 20,000 teachers. Now, of course, this is a very welcome development initiative, no, of the Department of Education and of course our DBM. No? But unfortunately, kulang pa rin po ito, no, considering that the DepEd, no, mentioned, no, that we have something like 56,000, no, shortage, no, in for teachers, no, for this school year. No, so baka mas maliit pa nga yun, ano, doon yung tansya ng DepEd, no, kaysa doon sa aming pagtingin, ano. But of course, no, sige, at least, no, for a start ay maganda na po ito, no, itong balita po. Matagal nang nakabinbin itong pagpuno ng shortage. Pero ano ba ang inyong tansya? Yung 56,000 na sinasabi nyo, you're saying more? Mas malaki pa Yes, ang ma'am. kinakailangan. Ilan? Ilan po? Well, ang tansya po namin maaring umabot ng 100,000 no, dahil hindi naman po madaling kunin lang, no. Kasi ang pagkuha po, no, ng teacher to student ratio ay hindi lamang namang simpleng kukunin mo lamang, no, yung aggregate, no, yung average, no. Kasi nag-iiba-iba po 'yan, no. Like for example sa kindergarten classes ay hindi pa pwede, no, na 30 rin, no, o 40 rin, ano po, no, sa key stage 1, ano, I mean, ano, doon sa primary, no, that is from grades 1 to 3, ay hindi rin naman po pwede, no, na mataas, 'di ba? Kasi yan po yung foundational, no. Na ano po no, na level no, na kinakailangan dapat pag akyat ng bata sa grade 3, dapat bago umalis ng grade 3, dapat marunong na siyang magbasa. Otherwise, masasayang po lahat, no. At yan po yung that's the case po, no, in many of our students, no, who are that revealed, no, even by the media po, no, na meron po tayong maraming mga bata na nakakyat ng high school na talagang non-readers, no, at yan po yung dahilan. Kaya para sa amin po, dapat ang focus, dapat ang bibigyan po talaga ng ng diin, no, ang bibigyan ng mas maraming resources ay ito po talagang ating key stage 1, that is kinder to grade 3 po. Well, yung pag-ikot ni Pangulo kasama ng DepEd Secretary Angara, marahil mensahe na rin, makikita mo na talagang nakatuon ng pansin ng gobyerno. Pero ano pa ba ang kulang bukod sa teachers na kailangang bigyan ng atensyon? Well, we want to express, no, our appreciation, no, for that, no. Kasi nung pang Brigada Eskwela, umiikot na rin ng Pangulo, nakita niya, no, talagang aktual, no, yung ating pong sitwasyon ng ating mga classrooms, no. At sana mas maging madalas, no, Ma'am Ces, yun ang kahilingan namin. Oh, hindi lang first day of school. Hindi lang pag first day of school. Yes, at hindi Once lang a year. Yeah, opo. At least, no, once every quarter po, no. At kasi Miguel Bulacan yung pinuntahan, no. Pwede rin siyang pumunta sa iba pang mga probinsya, no, sa Luzon, Visayas at Mindanao para makita, no, dahil ang problema talaga natin sa education talaga napakalaki, no. And we're glad, no, that the president himself, no, sinasabi niya at nakita niya, no, na 60% lamang ang merong internet connectivity, no, baka nga mas mababa pa yan, ano po. At nakita niya rin na ang problema pala ay kuryente. You could just imagine, no, how could you have internet connectivity kung wala kang basic, no, yung kuryente, no, yung water and sanitation facilities po, nakita rin ng ating Pangulo, no. These are the basic needs of our students, no. Alam nyo, yung kubeta, matagal na naming sinasabi ho yan, no. Hindi naman yan tabu na pag-usapan, pero napaka-importante po, no, sa ating mga mag-aaral, no, yung water and sanitation facilities po, no, kagaya ng mga CR po, no, nawala sa ating mga public schools. May mga public schools po tayo, no, Ma'am Ces, na pag pumasok ka pa lang sa gate, alam mo na kung nasaan ng banyo ang kubeta kasi tinuturo ka na, no, amoy niya doon, ano po, no. So eto po, no, yung mga basic po, no, dito. At of course, no, hindi nabanggit yata, no, doon sa ginawa, no, ng ating Pangulo at ang ating kalihim, no, Angara,
mukhang hindi pa nabanggit diyan, no, yung kakulangan po doon sa materials. Wala po tayong libro, no, dekada na, no, na may ilan tayong mga subjects, no, na hindi po talaga nakapag-provide, no, ng reading materials or books, no. Mostly ang ginagamit po namin yung mga downloadables, no, from the Department of Education, at yan po yung nire-reproduce namin o kaya binibigay namin na soft copy, no, doon sa aming mga mag-aaral, no. So kulang din yung upuan, no. Marami din kahapon may mga report sa amin sa aming social media page, no, na yung bata niya ay 40, yung upuan niya Meron ka ng PRT ng Cheryl. may mga ganun po tayo. Sir Benjo, dagdag na rin no, sa kakulangan, nabanggit nga doon sa report, 105,000 classrooms ang kulang at iniisip nila baka pwedeng gawing PPP or Public-Private Partnership. Pero sa bilang ninyo, talaga bang nasa 105,000 classrooms lang ang kulang or more din? If I got it right, ang sabi po yata ng DepEd, 165,000, ano po. Yung 105, ito yung mukhang plano nila ipasok doon sa PPP, no, para mas mapadali. Of course, we cannot really contest, no, the data coming from DepEd. Sa tingin namin mataas yan, at sa tingin namin, no, medyo sabihin na po natin na honest po yung DepEd ho dyan, ano. Kasi nung mga nakaraan hindi umaabot no ng 100,000, no, yung sinasabing shortage natin sa classroom, no. Pero ngayon umabot po ng more than 100,000, no. Yung issue naman po ng PPP, parang kami po hindi kami kampante po diyan, no, sapagkat obligasyon po ng gobyerno ito. No, obligasyon po ng gobyerno yung public education system, at dapat, no, ang magpopondo, ang maglalaan ng budget para sa construction ng ating mga classroom ay yung gobyerno po mismo, no. Kung meron mang role ang private dito, no, partnership siguro to build, no, but para gastusan ito po, no, ng ating mga pribadong sektor, parang hindi yata po na yung tama, no. Parang pinalaki natin yung konsepto ng brigada eskwela, no, na binigay po natin yung maintenance, no, doon sa komunidad, doon sa mga magulang, no. While yung maintenance po ay trabaho din, no, at obligasyon po ng ating gobyerno. That's our challenge, no. One of our main advocacy, no, is for the DepEd Secretary and the President himself, no, to push, no, for adequate funding, no, for these shortages po, no, para ma-close po natin yung gaps natin, kasi powerful naman no ang ating pangulo, no. Of course we do recognize, no, the separation of powers, no, pero may influence, no, pwede nating sabihin ganun, no, yung ating pangulo, no, doon sa Kongreso. At ayaw sana nating maulit pa, no, yung nangyari po nitong 2025 GAA, no, kung saan ay napakalaki ng budget, no, ng let's say ng DPWH, mas malaki ng DHAMAC kaysa sa DepEd, at kahit pagsamasamahin pa ang DepEd, CHED, TESDA at SUCs, mas malaki pa rin ang DPWH, which is a violation of the constitutional mandate po, no. Kaya yun ang challenge namin sa ating pangulo at sa ating DepEd Secretary, na maging mas masigasi, no, doon sa pag-influence, no, pag-kumbinsin o pag-lobby, no, na lang, no, doon sa ating mga mambabatas, dahil alam naman natin, no, yung Congress has the power, the purse, no, kaya naman po sila dapat ang kinakausap diyan. But alam din natin, na may say pa rin naman po, no, ang executive diyan, dahil yung NEP, yung National Expenditure Program, ay nagsisimula po sa ehekutibo. Pero follow up lang, Sir Benjo, since kulang tayo ng material, kulang ng guro at kulang ng classroom, ano po yung dapat unahin dun sa tatlo? Or dapat masabay-sabay? Baka naman di natin ma-afford. Tama po, no, ang hirap naman po na mamili po tayo diyan, no, sa tatlo, dahil lahat yan essential. No, yung issue po kung may capacity ba o wala ang gobyerno ng Pilipinas, hindi po kami naniniwala na wala, no. In fact, mayroon pong capacity. Nakita naman po natin, again, babalikan ko po yung GAA 2025, no, malaking budget yung inilaan, no, sa mga pwede kong sabihin, pwede naming sabihin, na non-essential, no, yung mga ayuda, yung mga infra, no, ay naglaan po, no, ng napakalaking budget po diyan, no. Ang challenge po namin sa ating gobyerno ay mag-invest tayo, no, dito sa mga bagay, no, na magiging mas malaki, no, yung balik sa atin, no, and that is of course public education po. But at the same time, Sir Benjo, meron yung no learner left behind policy, di ba? Sa mga public school kung saan bawal sila tumanggi ng mga enrollees, which is good in essence, in principle, di ba? Pero does that also contribute dun na nga sa over-congestion sa mga paaralan? And do you think that should be revised?
Kami po hindi naniniwala no, na pwede nating tanggihan yung ating mga kababayan, yung mga mamamayan po natin, kabataan na gustong mag-aral. No? Kasi dapat ang nag-a-adjust po yung Estado, hindi po yung mga mamamayan. Ano po? Dahil powerful yung Estado, nasa kanyang disposal ang malaking budget, di ba? Yung kababayan po natin no, na walang kapasidad, no, na walang financial capacity at hindi nakapag-aral, saan po yan mapupunta? No? So dapat nga po pinaprioritize po natin ano, itong mga kababayan po natin ano, na gustong mag-aral pero walang kapasidad, no. So hindi po kami naniniwala na ito ay nakadaragdag no doon sa congestion at kailangang baguhin po yung polisiya. Ang dapat po pagtuunan ng pansin ay maging palakihin yung capacity po ng ating public education system, no. Ginawa na din po nila no as a temporary measure, no, madam, no, nung mga nakaraan yung tinatawag po natin na IELTS students, 'di ba? At yung GASPE, 'di ba? Yung tulungan na nilalagay natin sa private school yung ilang mga bata at binabayaran po ng gobyerno. Yan po nga ating voucher system, no. Pwede rin naman 'yun, no, pansamantala, 'di ba? Pero hindi dapat na 'yun ang nagiging policy po natin. And Sir Benjo, sa usapin naman ng K-12 program, this year na nga i-implement yung revised program, what is your position in that? And ano ba talaga po yung problema sa K-12? Is it the structure or yung implementasyon po? Sa tingin po namin implementation, no, yung structure po kumbaga nalampasan natin no. Kung matatandaan po ninyo no, more than a decade ago, 'di ba, nag-raise po kami ng concern diyan nung pinaplano pa lamang to nung dating administration no, ni Brother Armin at ni President Aquino, 'di ba? Nag-raise po kami diyan ng concerns, no. And of course nung opposition din, no, sapagkat sa tingin namin ay kahit paabutin natin ano ng 13, 14, 15 or even 20 no ang years in school po, no, kung hindi naman again bumabalik po kami doon sa basics, no, kung hindi naman po natutugunan ano yung mga basic no na pangangailangan no sa ating education system ay talagang mabibigo, no, at hindi rin naman nila tinignan ano, hindi rin naman nila nilagay no doon sa priority no yung kalagayan din po ng ating mga guro, yung socio-economic no conditions po ng ating mga guro. Yun yung laging sinasakripisyo In fact, ma'am, no, ang laging sinasakripisyo ay mga guro. Lahat po nakakulangan po niyan, the shortages in armchair, the shortages in learning materials, no, the shortages in teachers and in classrooms po, no. Lahat po ng yan ang magpupuno ng lahat ng pagkukulang ng gobyerno po niyan ay kami po sa ibaba, kami po no na mga nagtuturo, no, at minsan no niro-romanticize yung pagiging resilient, no, pagiging creative at pagiging resourceful ng mga teacher, no. Sana hindi na, no, sana hindi na kasi kaya naman namin magtiyaga no hangga't kakayanin pa. Pero paano po kapag hindi na kaya? Mind you, marami na pong teacher ang sumusuko, no. Okay. Benjo, one last question. Itong 20,000 na sabi mo kulang pa nga, but mabilis lang ba itong punuin? Marami bang mag-a-apply ng mga teachers? Because I understand sa Vietnam, for instance, let's just cite an example, ang daming mga Pinoy teachers, and they say that Pinoy teachers are really the secret to, the economic success of Vietnam. Yung sinabi nyo na yan, ma'am, no, napakasakit yan marinig, no. Of course, we congratulate Vietnam, its government, its people, no, dahil nasa kanila yung ating mga magagaling na teacher na dapat sana ay nasa atin, ano. Pero hindi natin masisisi, no, talagang looking for greener pasture po ang ating mga teacher, kaya po nag-abroad, no. Going back doon po sa tanong po ninyo kung sapat ba, kung ito ba ay lahat ba ma-hire, no, ang tansya ko po, lahat po ng ito ay ubos na ito, no, yung 20,000 sapagkat lahat po no ng ating mga divisions, ang dami po nakapila ng mga teacher applicants. Hindi po tayo mauubusan ng mga teacher applicants, no. Ngayon lang meron tayong bagong 25,000 no na licensed professional teachers po, no. So kasama na naman sila no doon sa magiging ano po natin, no, magiging candidates natin. Well, it's good to know na marami pa rin gustong maging guro sa kabila ng sinasabi mong hamon sa kanila. Maraming salamat sa iyong panahon, Benjo Basas, Chairman of the Teachers Dignity Coalition.